So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, no? Siguro aware naman tayo na nagsalita na nga po itong si Digong na siya daw po ay tatakbo bilang mayor sa Davao City. So kasi mga kababayan, no? Ako naintindihan ko na eh. Kasi mukhang ito po talaga yung pinakamatinding challenge ng pamilya Duterte dyan po sa baluarte nila sa Davao City. Kasi actually, may nabasa ako dito sa article, no? So, sabi dito, Davao City politics Duterte's face test of political power. So, base po dito sa article na papakita ko sa inyo at babasahin natin. So, may chance po kasi na itong tatlong political family dito po sa Davao City ay magsanib puwersa para kalabanin po ang mga Duterte. So, ito nga po yung Nograles, Lopez, at saka Garcia. So itong mga to, itong tatlong political family na to, sila po ay dating kaalyado po din po ni Digong. Okay. So marami kasing factor to, no? Pakita ko sa inyo, no? Mukhang nanganganib po talaga ang pamilya Duterte sa Davao City kung hindi po nila mapagpaplanuhan ng isang malupitang political strategy. Mukhang matatalo po talaga sila dito. So sabi dito, no, okay, Rodrigo Duterte is expected to win his Baluik in 2025 midterm election in Davao City. So sa ngayon parang sa nakikita ko naman, no, mukhang may laban pa rin si Digong talaga, totoo naman, diba? But for the first time, the Duterte family faced a patent challenge in an election as political loyalties shifted in Davao City. Four political families have dominated the city since the late 1980s: Duterte, Garcias, Nograles, and Lopezes. So tandaan nyo mga kababayan, no? After po ng EDSA Revolution, itong apat na pamilya po talaga ang namayagpag sa Davao City. So Duterte, Garcia, Nograles, tsaka Lopez. O, sa mga taga Davao City na makakapanood nito, malamang mag-agree naman kayo dito eh. Kung sabi pa dito, they were all allies before, but they have since parted ways. Diba? Old Man Duterte is seen to be his twilight years, and a new generations of politicians has emerged. Rudy Duterte has not lost an election in Davao City since the late 1980s, before rising as president in 2016. He also served as the City 3 congressman in 1998. He was also City Vice Mayor when his daughter Sarah became mayor in 2010, di ba? So ito yung binabanggit dito sa article na to, di ba? Si Duterte po ay nasa twilight years na. So ibig sabihin ng twilight years, palubog na. Kasi nakikita naman natin eh, matanda na si Duterte. Hindi na nga makapaglakad, hirap na nga magsalita. Di ba? So, nanganganib po talaga yung political dynasty ng mga Duterte sa Davao City. Dahil nga po si Duterte nga po, si Digong nga po ay nasa twilight years na. So, ang problema nila dito si Baste. Di ba? So, continue natin na kung bakit naging problema si Baste. Okay? Duterte has filed his certificate of candidacy as mayor, returning from retirement in public office to keep his family light grip in the city. Di ba? Political analysts believe that 70-year-old politician was the only one capable of stopping any challenger to Davao City's throne. So, kung matutuloy nga, ito nagbabasa lang tayo and then ina-analyze natin. So, kung matutuloy nga itong alyansa nga po ng Lopez, Nograles, tsaka Garcia, si Duterte lang po talaga yung kayang tumalo dyan. Si Baste hindi. Diba? Kaya nga, imbis nga po na isugal nila itong eleksyon na patakbuhin si Baste, si Digong na lang. Kaysa naman sa mahuwala yung baluarte nila sa Davao City. Kasi ito, pakita ko sa inyo, no? Ito to, continue natin na. The incumbent mayor Sebastian, di ba si Baste nga, has led to become his running mate, taking no chances of another politician to emerge as
as a potential challenger. So bakit nga? Sebastian, the son of former president, was considered weak as the city's services deteriorated under his watch. So palpak po talaga si Baste, di ba? Business permit which could be obtained in less than a week were turned into months under Duterte's son. O, di ba? Isipin nyo, pati po negosyo po sa Davao City is apektado dahil po sa kapalpakan ni Baste. Actually, yung business permit mga kababayan, ako pag nagre-renew ako ng business permit ko, 3 araw lang eh. 2 araw lang pag sinipag ako. Pero ngayon, tandaan nyo, sa Davao City, inabot ng 1 buwan. Diba? So, apektado po negosyo dito. At hindi lang yan mga kababayan. Diba? Yung poverty rate po sa Davao City, from 6% is naging 21%. Tapos, hindi pa natapos yan. Tapos po yung nakitaan din po ng mga addict na empleyado si Baste Duterte sa loob mismo ng LGU. Diba? Empleyado ni Baste mismo, mga addict. So, hindi naman po tatanga-tanga ito mga taga Davao City na hindi po nila nakikita yung kapalpakan ni Baste. So, kaya ngayon, kung magkakaroon man ng merger o kung magkakaroon man ng alyansa itong 3 pamilya na to na dating kakampi ni Duterte, itong Lopez, Nograles, at saka Garcia, kung si Baste yung ilalaban nyo dito, matatalo talaga to. So, walang ibang choice ang mga Duterte kundi patakbuhin yung tatay nila. Di ba? So, alam nyo kung anong pinaka-bullshit dito. Tulad nga na sinasabi dito sa article, sa twilight years na nga po si Digong. Ako naniniwala kung hindi niya nakaya. Di na yun naman, di ba? Parang ulyanin na nga magsalita. Di ba? Hirap na nga maglakad. Oh. So, ang nakikita natin dito, pag si Baste po naging vice mayor at nanalo si Digong, ang mangyayari dito mga kababayan, magre-resign din po to si Digong. So kapag nag-resign si Digong, si Baste pa rin yung mayor. So balik pa rin po sa bulok na gawain ang Davao City. Kaya kayong mga taga Davao kayo, mag-isip-isip na kayo dito. Pag-isipan nyo na to. 'Di ba? Matanda na po si Duterte. Hindi na siya capable para sa kahit anong government position. Oh. Continue pa natin, no. Okay. His other son Paulo would run for his 3rd and last term in a congressional seat. So, at the same time, his daughter Sara is a breath away from presidency, hanging on until 2028 presidential election. So, wala talaga silang pwedeng patakbuhin dito bilang mayor. Kasi si Pulong is congressman, si Sara naman ay vice president natin, unfortunately. So ngayon, it's between Baste or Digong. So ayan kasi yung point di ba? So ngayon, ito mas malupit to. Sabi dito, no, yung tandaan nyo, yung binabanggit kong pamilya kanina, Garcia, Lopez, Nograles. So, itong si Garcia, no, balita ito no October 2. Okay? Garcia shifting to Marcoses. So, may question mark naman. So, sabi dito, no, Davao City Councilor Javier Campos attended the Marcos Alianza para sa Bagong Pilipinas Convention in Manila last week. Di ba? Speculations are rife that the Garcia political clan of Davao 2nd District has shifted alliance to the Marcoses for the midterm election. Diba? So meron din pong haka-haka na itong mga Garcia na dating kakampi ng mga Duterte ay lumipat na po sa mga Marcos. So kasi itong mga pagkakataon na itong mga babayan, hindi po ito hindi ito coincidence Hindi ito nagkataon lang Kasi isipin nyo Una, meron ng 2 team Nograles ang nag-file ng candidacy. Ito na nga po si Liparano at si Galope, no? Si Liparano at si Galope. Sila po ay team Nograles. Tapos itong mga Garcia naman po ay may speculations na lilipat din po sa Lakas CMD, sa Alyansang Bagong Pilipinas.
So, hindi po nagkataon yan. Di ba? So, may binubuo po talaga or meron nang nabuo na alyansa po sa Davao City para kalabanin po ang mga Duterte. So, may isa pa tayong pag-usapan dito. Okay? Itong Lopez naman. So, tandaan natin, no, itong si Roy Elias Lopez po, siya po yung nakalaban ni Baste noong 2022 elections. So, actually, tambak talaga. Tambak talaga si Lopez dito. So, kasi ang point dito, nadala po kasi si Baste ng hype ng Uniteam. So, syempre, di ba, Bongbong Marcos, Sara Duterte, alam naman natin na nangunguna sa survey. So, kahit si Baste po ay palpak at neophyte pa lang sa pag-mayor. So, tinalo niya itong si Roy Lopez. Kasi nga po, nasa hype po ng Uniteam eh. So, nadala rin po si Baste ng Uniteam, kaya nga po tambak. So, ngayon, ang pinupoint natin dito mga kababayan, itong pangyayari po ngayon sa Davao City, is mukhang napagplanuhan po talaga, na which is para sa akin, which is good, no? Kasi, hindi na talaga healthy sa Davao City, kahit sa ang lugar, no, na magkaroon pa ng isang mayor na ulyanin. Di ba? Isang mayor na mamamatay tao. Kasi para sa akin, maganda to, no? Kasi, napagplanuhan po talaga na napalitan na ang dynastiya ng mga Duterte. Di ba? So, isipin nyo na pag ito, sana this time, sana itong tatlong pamilya na to, itong Nograles, Lopez, tsaka Nograles, di ba? Sana this time magkaisa kayo para pabagsakin na tong si Digong. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po ba, agree ba kayo dito? At kayo ba naniniwala ba kayo na posibleng magkaroon po ng alyansa itong mga dating kakampi ni Digong para pabagsakin mismo si Duterte? At saka matanda na si Duterte, no? Nasa limelight na nga eh. At saka wala namang ibang pwedeng pumalit sa yapak ng mga Duterte sa mga anak niya. Mahihina po talaga mga anak niya, mahihina po talaga. Wala akong nakita ang may matalino doon sa tatlong anak ni Duterte, no, ni Digong. So yun mga babae, no, so kayo po dyan, no, so dyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to para din po sa information. Okay, so maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye. Thank you.